Kapistahan po ngayon ang pag-akyat ng ating Panginoon sa kalangitan. Narinig naman ninyo kanina sa Ebanghelyo ang pamamaalam ng Panginoon. Nababalikan ko mamaya. Ngunit hindi ngayon inilalarawan ang kanyang pag-akyat sa kalangitan na dapat naman nating alalahanin at pinapaalaala naman sa atin ng unang pagbasa kanina na ang ating Panginoon ay umakyat sa kanan ng kanyang Ama at naluluklok doon. At alam niyo, pag sinabi na kaluklok, hindi gustong sabihin walang ginagawa, sapagkat ito naman ang kanyang pangako at naging dahilan ng katuwaan ng kanyang mga alagad nung siya ay umakyat na sa langit upang maupo sa kanang kamay ng Ama. Naalaala ng kanyang mga alagad ang sinabi, "And I, when I am lifted up from the earth, will draw all things to myself." Sabi niya. At ngayon, hindi tayo ay kanyang inaakit sa kaharian ng kanyang Ama sa langit. Kanya pinaalala sa atin ni San Pablo na ang ating isip ay dapat ituon sa kalangitan kung saan nakaupo si Kristo. At alam nyo, ngayong oras na ito, sa panahon na ito, kasalukuyang nangyayari sa langit. Sabi sa sulat sa mga Hebreo, Christ lives always to make intercession for us. Nananalangin si Kristo sa piling ng kanyang Ama at ipinanalangin bawat isa sa atin na naririto ngayon ay kanyang makasama balang araw. Pangako niya, I go to prepare a place for you. And when I have prepared a place for you, I will come back and bring you with myself, so that you and I will be together in the home of our Father. Pangako niya yon. Gusto ba ninyong tanggapin ang pangakong yon? Yes. Lahat ng gustong tumanggap ng pangakong yon, magtaas ng kamay. Ay, salamat po, nakataas lahat ang ating kamay. Ngayon, may kasunod naman yon. Sabi ng Panginoon, akitin ko kayo sa langit. Pinagdarasal ko kayo kasalukuyan sa aking Ama upang makasama ko kayo dito sa kaharian ng aking Ama. Ngunit, eto naman, may atas naman ako sa inyo. At yan ang narinig natin sa Ebanghelyo ngayon. Ang atas ng Panginoon ay, "Go and make disciples of all the nations." Gawin niyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Anong sabihin ng alagad? Hindi lang yung nabuhusan ka ng tubig at matatawag ka ng Kristiyanong Katoliko. Hindi yun ang alagad. Hindi yung ikaw ay nagsisimba lang linggo-linggo o nagdadasal ng rosaryo. Ano ang alagad? Ang alagad ay ang tumutupad sa kalooban ng Ama. Nakikinig sa salita ng Diyos at ginagawa ito sa araw-araw na pamumuhay. Upang ikaw ay makasama ni Kristo kung saan kanya inaakit, kinakailangan na ikaw ay maging alagad niya. Ngayon, sino ngayon ang gustong maging alagad ni Kristo? Magtaas ng kamay. Tingnan ko. Ayan, nandyan pa rin tayo lahat. Meron pang kasunod yun. At kung ikaw naman ay alagad, eto, pakinggan nyo. Sabi ng ating Panginoon, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Yan ang gustong sabihin. Kung ikaw ay nais na mapunta sa langit, huwag mong naising pumunta roon mag-isa. Naisin mo na magsama ka ng lahat ng pwede mong isama upang sa ganon, tayong lahat magkasama-samang muli sa tahanan ng ating Ama. Amen po ba? Amen. Okay. Ngayon,
Tayo po, gusto natin na akitin ang lahat para maging alagad din ni Kristo. Ito ang problema ko. Minsan po, nag-a-attend ako ng meeting ng mga Catholic Bishops Conference sa Asia. At doon sa meeting na yon, sabi nung isang ka-meeting namin, paano ninyo aakitin ang Asia sa kay Kristo, samantalang ang buhay naman ninyo ay hindi katulad ng buhay ni Kristo? Doon ako hindi nakasagot. At ngayon, kung itatanong yun sa akin, lalong hindi ako makakasagot. Bakit? Tingnan ko yung kongreso natin, makikita natin, may flood control crisis na tayo doon. Hindi ba? Eto, isang kaibigan ko na nagpunta sa Australia, pagpasok pa lang sa immigration, tinanong na siya, saan ka galing? Sa Pilipinas po. Oh, Philippines, flood control. Ayun ang alam nila sa atin. Noon hindi pa alam yon. Lalo pa ngayon idadagdag pa yon. At ngayon, lalo pang marami idadagdag. Hindi lang sa House of Representatives, sa Senado pa. Naku, paano naman ito yung mga namumuno sa atin? Mukhang hindi papunta sa langit. Paano tayong tutulungan pumunta sa langit? Kung hindi nila tayo tutulungan pumunta sa langit, kayo at ako ang tutulong sa kanilang pumunta sa langit. At paano natin tutulungan sila? Meron sa moral theology na kung tinatawag fraternal correction. Ginawa yon ni BBM nung magsalita sa Kongreso at sinabing, mahiya naman kayo. Tayo hindi natin sinasabi yon. Sinasabi natin, makonsyensya naman kayo. Ang gustong sabihin, eto, alam po ba ninyo, ang bawat congressman at ang bawat senador ay inihalal upang maging lingkod ng bayan, maging lingkod ng bayang Pilipino. Hindi maglingkod para sa isang tao, kahit na gaano ka popular, hindi para maglingkod sa isang partido. Inihalal, ibinoto natin sila to be the servant of the Filipino people. Kaya nga po napakahalaga, kapag ka po nagkaroon ng impeachment, ang ating mga senador, obligado sapagkat inobligahan ng konstitusyon, kasama po ako sa sumulat ng konstitusyon na yun, forthwith, agad-agad, sabi, no? Agad-agad. Huwag na kayo magpapapasok sa bato sa Senado at magbabaril sa Senado. Agad-agad. Huwag na kayo magpapalit ng liderato na gano'n na basta-basta. Kundi agad-agad. Ngunit bilang lingkod ng bayan, pag nakita ninyong tunay na nagnakaw at nakita ninyong talaga namang malakay ang ninakaw at nagbetray ng tiwala ng Pilipino, remember, public office is a public trust. Sabi nga ng ating konstitusyon, kapag ka nalaman ninyo talaga yan, narinig ninyo mga pruweba, ano ang tungkulin ninyo? Huwag ninyong sasabihin, tao naman ako ni Sarah eh. Sa makatuwid, ano man ang katibayan, hindi ako buboto laban sa kanya. Hindi ka tao ni Sarah kung ikaw ay senador. Tao ka ng bayan. Yan ang totoo. Lingkod ka ng bayan. Sabi nga ng ating tanyag na Presidente Quezon, sabi niya, my loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins.
Tandaan po natin yan. Ang katapatan ko sa bayan ko. Kaya kapag ka may investigasyon, saan man umabot, huwag kang matatakot kung umabot man yan kung kanino man. Kahit na pinakamataas pang opisyal ng gobyerno. Kapag ka ang ebidensya ay nagtutungo doon, hilingin mo na ilabas at ilabas mo. Para sa ganon, ang bayan ay makinabang at matigil na ang katiwalian. Kapag ka nakita natin ang pruweba ay ganitong tinuturo, sumunod tayo sa pruweba, sa katotohanan at hindi sa ating pakikipagkaibigan o pakikipagpartido sa isang tao. Kung hindi titino ang ating bayan, hindi tayo magiging liwanag dito sa Asya. Hindi natin madadala ang ating mga ka-Asyano sa paniniwala, pagtitiwala at pagsunod sa ating Panginoon. Pero kung hindi naman tayo susunod bilang isang bayan dahil sa mga namumuno sa atin, ayaw munang sumunod. Mauna na tayo sa kanila upang sila naman ang sumunod sa atin. Ayan po ang hiling ko sa inyo, sapagkat ang bawat senador, ang bawat kongresista, ibinoboto ninyo. Ibinoboto ninyo. Kung hindi sila mabuti, pananagutan ninyo. Pananagutan natin. Huwag nating ituturo lang sila. Pag tinuro natin sila, 3 sa mga daliri natin nakaturo sa atin mismo. You, sabi natin, you are guilty. Sasabihin naman, nung tinuturo natin, tingnan mo naman nakaturo ang 3 daliri mo. You are guilty more than myself because you voted me into office just because of the consideration na nabigyan ko kayo ng lagay. Nabigyan ko kayo ng kaunting pera dahil dito nasa posisyon ako, huwag ninyo akong sisisihin. Ito nangyari sa isang bayan na alam ko mahal sa akin, hindi ko natutukuhin sa inyo. Etong nung nagko-complain yung mga tao sa kanilang gobernador, sagot ng gobernador, huwag na kayo magre-reklamo sa akin, hindi ba binayaran ko na kayo? Ayan, ang Pilipino, bayaran ba? Yun ang tanong. Ang mga senador, bayaran ba? Ang mga kongresista, bayaran ba? Kayo, ako, bayaran ba? Sa madaling salita, mukhang pera ba? Mukhang pera ba? Yan ang itanong natin. Mukhang pera ba tayo? Mukhang pera ba sila? Kung ganon, paano natin matutupad ang misyong bigay sa atin ng Panginoon? Tumayo kayo sa lahat ng mga bansa at ihatid ninyo ang magandang balita. Ano magandang balita? Mapera ako. Yun ba magandang balita? O si Kristo ang tagapagligtas at nasa Kanya ang tunay na buhay. At si Kristo, eto, sabi niya, I lay down my life for my sheep. Yung mga pastol na hindi husto, na hindi wasto, sabi nila, I kill the sheep to feed me. I kill them, not necessarily by a gun or by the knife. I kill them by cheating them. I kill them by stealing from them. I kill them little by little so that they will remain hungry and will cry for my help and vote for me again. Sino ba ang ating itinuturo?
Sino ang ating ipakikita? Si Kristo o iba? Amen.